Noong panahon na yon, may mga higante sa lupa, pati pagkatapos. Noong ang mga anak ng Diyos ay nakipag-isa sa mga anak na babae ng tao at sila'y nagkaanak sa kanila. Halos lahat ng mga mito at kultura sa mundo ay sumasamba o nagkukwento ng mga gawa ng isang napakatandang lahi na namuhay kasama ng sinaunang tao, isang lahing may banal na pinagmulan na nagpakita sa anyo ng mga dambuhalap higante. Sa mga nagdaang taon, madalas nang tinalakay ang paksang ito. Naniniwala ang ilan na ito'y bunga lang ng mito o maling interpretasyon ng sinaunang teksto. Kung susundan niyo ng maayos ang paglalakbay na ito, mapapansin at mapapaniwalaan niyo agad. Hindi ito dapat balewalain. Ang mga ebidensya ng pag-iral ng mahiwagang lahing ito ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroong napakaraming dokumentasyon at napakarami ring mga patotoo mula sa mga nagsasabing natagpuan nila ang mga ebidensya ng kanilang pag-iral. Balikan natin ang ating paglalakbay at ang mahiwagang lahi ng mga higante, pero unahin nating linawin ang isang hindi pagkakaunawaan. Alam nating lahat na ang gigantismo ay kinikilala ng agham bilang isang sakit na dulot ng hindi maayos na paggana ng ilang mga glandula. Ngunit hindi ito sapat para bigyang katwiran ang mga alamat ng mga higante. Bagamat may mga tao sa kasaysayan na nagkaroon ng ganitong bihirang sakit at namangha ang marami dahil sa laki nila, huwag nating kalimutan na ito'y mga hiwa-hiwalay at bihirang kaso lang. Binabanggit sa sinaunang teksto ang lahi ng mga higante, hindi lang iilang kaso. Mahirap paniwalaan na sabay-sabay nagkasakit ang buong populasyon. Marami ring alamat ang nagsasabing ang taas ng mga nilalang na ito ay 3 hanggang 7 metro. Madalas silang inilalarawan bilang napakalalakas, immortal o nabubuhay ng napakatagal. Ang mga higante na kilala natin, bukod sa mas mababa ang taas, ay may karaniwang haba ng buhay na mga 40 taon lamang. Isipin ninyo, si Robert Wadlow, pinakamataas na tao sa mundo, ay 2 metro at 72 sentimetro ang taas at namatay sa edad na 22. Nangyayari ito dahil ang dugo sa malaking katawan ay hindi na ipapadaloy ng sapat, kaya hindi natitiyak ang wastong oksihenasyon ng lahat ng tissue. Pero babalikan natin ang konseptong ito mamaya. Ngayong malinaw na, maghanap tayo ng mga sanggunian tungkol sa kahangahangang lahing ito. Sa Genesis ng Lumang Tipan, nabanggit ang Nephilim na nangangahulugang yaong mga bumaba. Maraming interpretasyon kung sino sila. Inilarawan sila bilang mga nilalang na malalaki ang katawan, isinilang mula sa pagsasama ng mga makalangit na nilalang na bumaba mula sa langit at ng mga anak na babae ng tao. Pero gaya ng nabanggit, maraming interpretasyon kung sino talaga ang Nephilim. Sa ika-4 na aklat ng Lumang Tipan, ikinuwento ang mga tao ni Anak ang mga Anakim. Ang lupain na tinahak namin upang galugarin ay nilalamon ang sarili nitong mga naninirahan. Lahat ng tao na nakita namin doon ay mga taong matatangkad. Nakita namin doon ang mga higante, mga anak ni Anak, mula sa lahi ng mga higante, na sa harap nila ay para kaming mga balang. Siguro ganon din tingin nila sa amin. Ngunit hindi lang sa Lumang Tipan matatagpuan ang mga maladyos na dambuhalang nilalang. May ganitong patotoo rin sa maraming ibang kultura. Mula sa Mahabharata ng India, banal na kasulatan ng Thailand at Sri Lanka, alamat ng Ehipto, Ireland, Basque at kulturang Amerikano, nagkukwento ang mga ito tungkol sa mga Diyos na nilalang na napakataas at maputi ang balat. Kung gayon, kung napakaraming teksto ang nagsasalaysay tungkol sa isang sinaunang lahi na kadalasan ay may taglay na kapangyarihang makadiyos at kakaibang taas, meron din bang mga patotoo at natuklasan na nagpapatunay sa tunay na pag-iral ng mga misteryosong nilalang na ito? Napakaraming direktang patotoo na may kaugnayan sa pag-iral ng mga nilalang na ito na may hindi kapanipaniwalang laki, sumasaklaw sa buong kasaysayan ng tao at nagmumula sa lahat ng sulok ng mundo. Ang ilan sa mga pinakakagiliwiling patotoo, halimbawa, ay nagmula sa kontinente ng Amerika. Tingnan natin ang mga ito ng sabay-sabay. Ang Código Rios, manuskritong isinulat ng paring Kastila na si Pedro Gutierrez de los Rios at itinatago sa aklatan ng Vatikano, ay dumating sa atin dahil sa mga Kastilang mananakop. Sa tekstong ito, ikinuwento ng pari ang tungkol sa pag-iral ng isang lahi na tinatawag na Tzoquilixeco, na binubuo ng mga higanteng nilalang na naninirahan sa mga kagubatan ng Mexico. Ayon sa pari, ang lahing ito ay nakatira sa rehiyon ng Anahuac. Pero hindi lang Código Rios ang patotoong nagmula sa mga mananakop.
Ikinuwento ni Herman Cortez sa talaarawan niya ang natuklasan nilang labi ng napakataas na nilalang. Ikinuwento niya na ipinadala niya sa Harinan, Espanya ang buto ng hita ng tao na halos kasintaas ng normal na tao. Ang mga alamat ng katutubong Amerikano ay nagsasalaysay tungkol sa lahi ng higante mula sa baybayin ng Lawa Titicaca sa Peru. Isang lahi na nagpasya, umanong lisanin ng lungsod at magtago sa loob ng Patagonia. Sa Patagonia, sinabi ni Magellan na nakita niya ang ilan sa mga inapo ng mga higante at sobrang taas nila ng ulo ng mga tauhan niya ay abot lang sa baywang ng mga higanteng ito. Sa Latin America, mahalagang banggitin si Viracocha, ang Diyos na manlilika na nagmula sa langit na inilalarawan bilang maputing lalaki, makapal na mamula-mulang blond na buhok at pambihira ang tangkad. May ebidensya rin ng mga higanteng nilalang mula sa Afrika. May mga kwento ang mga taga-Nubia tungkol sa panahong ang kanilang mga ninuno ay namuhay kasama ang mapuputing higanteng nilalang na nagsasalita ng hindi maunawaang wika. May ilang tribo sa Tanzania na nagkukwento tungkol sa panahong ang mga higante ay nagbubungkal ng lupa at naghuhukay ng minahan. Kung titingnan pa natin ang mga artikulo sa mga pahayagan noong ika-19 at ika-20 siglo, lalo na sa mga pahayagang Amerikano, makikita natin ang napakaraming artikulo na nagkukwento tungkol sa pagkakatuklas ng mga buto ng higante na sinasabing pag-aari ng isang misteryosong lahi. Mukha silang mga tao, may anyong humanoid. Tila ba may mga patunay ng presensya ng mga nilalang na higante sa kasaysayan ng tao at tila binabaha tayo ng libu-libong patotoo, ulat at alamat na mahirap paghiwa-hiwalain. Sa puntong ito, di may iwasang tanungin kung may konkretong ebidensya tulad ng kalansay, buto o bagay na gawa ng tao na magpapatunay sa pag-iral ng maalamat na nilalang na ito. Hindi ganun kadali ang sagot. Magsimula tayo sa isang palagay. Marami sa mga larawan na makikita ninyo sa internet ay peke. May mga bagay na hindi sinasadya at may sinadya, pero sa pagdaan ng panahon, may natuklasang interesanteng bagay. Noong 1972 si Padre Carlos Baca ay nakagawa ng isang pambihirang tuklas sa Ecuador. Sa lugar na tinatawag na Tiangay, Minas, na kapag isinalin ay nanggangahulugang sementeryo ng mga Diyos, natuklasan ni Padre Vaca ang maraming piraso ng mga buto na maiuugnay sa mga tao na may hindi kapani-paniwalang taas na humigit kumulang 7 metro. Ang mga labi ay iningatan sa museyong itinatag mismo ng pari kahit hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1999. Isa pang natatanging tuklas ay ang ginawa ng antropologong si George Vacher de la Puig sa lugar ng sementeryo mula sa panahon ng bronze sa Castelnau-le-Lay sa Pransya. Noong taglamig ng 1,800 at 73 piraso ng buto ang nahukay, isang femur, isang tibia at isang humerus. Naniwala akong hindi na kailangang sabihin pa na ang mga butong ito ay walang dudang mula sa tao, kahit na napakalaki ng mga ito. Ang una ay ang gitnang bahagi ng isang femur na may habang 14 na sentimetro, halos silindriko ang hugis, at ang sirkumperensya ng buto ay 16 na sentimetro. Ang pangalawang piraso ay ang itaas na gitnang bahagi ng isang tibia. Ang sirkumperensya ay 13 sentimetro sa tapat ng foramen ng nutrisyon. Ang haba ng piraso ay 26 na sentimetro. Ang pangatlo na kakaiba ay itinuring ng mga bihasang anatomista bilang ibabang bahagi ng isang humerus. Ang bolyum ng mga buto ay mahigit doble kaysa sa mga karaniwang pirasong katumbas ng mga ito. Batay sa karaniwang pagitan ng mga puntong anatomiko, inaasahang halos doble ang haba. Ang individual na ito ay malamang na may taas na 3.5 metro. Pagkatapos ng pagkakatuklas, ang mga piraso ng buto ay pinag-aralan ng Universidad ng Montpellier at sinuri ni Sabatier at Delage na ayon sa pagkakasunod ay mga propesor ng zoolohiya at paleontolohiya sa nasabing universidad sa Pransya. Natpasya na ang mga piraso ay kumakatawan sa lahing humanoid na malalaki ang anyo. Sa Ehipto, may mga higante. Mas malalaki at iba ang anyo kumpara sa mga karaniwang tao. Nakakatakot silang tingnan. Ang sinumang hindi mismo nakakita sa kanila ay hindi maniniwalang ganoon sila kalalaki.
Ang mga pambihirang salitang ito ay mula sa historiador na si Josefo Flavio at nagmula pa noong 79 AD. At mula mismo sa misteryosong Ehipto, nagmula ang isa sa mga pinakakapanapanabik na patotoo ang kay Gregor Spuri, isang mayamang negosyanteng Swiss na sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng matinding pagkahilig sa sinaunang Ehipto. Noong 1928 sa isang paglalakbay sa lupain ng mga piramid, si Spuri ay halos nagkataong nakatagpo ng isang hindi kapanipaniwalang tuklas. Habang nasa Bir Hukar, 100 kilometro sa hilaga ng Cairo, nilapitan siya ng isang lokal na lalaki na nagpakilalang mula sa pamilya ng mga magnanakaw ng libingan sa loob ng ilang henerasyon. Kapalit ng $300, ipinakita ng lalaki kay Spuri ang mahalagang kayamanang iningatan ng kanyang pamilya na maingat na nakabalot sa tela. Isa itong pahabang pakete na tatakpan ng amag. Nang makita ko ang relikyang yon na pinadilim ng panahon, ako ay namangha. Pinayagan akong hawakan ito at kumuha ng ilang litrato. Naglagay ako ng perang papel sa tabi nito para maipakita ang sukat nito. Ang daliri ay nakabaluktot, naputol sa unang bahagi ng daliri at may amag. Napakagaan nito, siguro mga 200 gramo lang ang bigat. Kinakabahan ako ng husto. Talagang kamangha-mangha yun. Kung pagbabasehan ng sukat at proporsyon, ang nilalang na minsang nagmamay-ari ng hintuturong yon ay dapat mga 5 metro ang taas. Ang magnanakaw ng libingan, para patunayan ang pagiging totoo ng natagpuang bagay, ay ipinakita rin kay Spuri ang ulat ng isang doktor na patologo mula pa noong dekada 60 at isang x-ray na pirmado ng doktor na gumawa ng ulat. Kahit inalok ng negosyante na bilhin ang bagay, matigas na tumanggi ang lalaki. Sumumpa ang lalaking iyon sa ngalan ng kanyang Diyos at ayaw niyang ibenta sa akin ang daliri. Sabi niya, napakahalaga nun para sa kanya at sa pamilya niya. Sa kasamaang palad, wala tayong ebidensya na magpapatunay sa mga litrato ni Spuri. Bilang suporta sa mga pahayag ng hindi kilalang magnanakaw ng libingan, may mga misteryosong sarkopagong yari sa granito na natagpuan sa Serapeum ng Saqqara. Mga artipakto na higit 80 tonelada ang bigat at 4 na metro ang haba. Ito kaya ang libingan ng mga misteryosong higante? Pero ngayon, iwanan muna natin ang Ehipto at bumalik sa Latin America. Tulad ng sinabi natin kanina, marami ang mga patotoo na nagmula sa mga mananakop na Kastila. At dahil nga sa mga ito, noong 1928 natagpuan ni Brian Forrester ang mga tanyag na pahabang bungo na nabanggit natin sa nakaraang video. Bukod sa hindi may paliwanag na dolichocephalia, nagpapakita rin ito ng mas malaking sukat kaysa normal. Sinuri ng mga eksperto ang mga labi at may naniniwalang iba ang DNA nito sa tao. Kung totoo, patunay ito ng pag-iran ng isang di kilalang lahi o espesye na nanirahan doon sa loob ng daan-daang taon. At ayon pa rin sa ilang mga mananaliksik, sila raw ang gumawa ng mga misteryosong linya ng Nazca at iba pang kakaibang mga artipakto na matatagpuan sa reyon. Tulad ng nakita natin, maraming patunay ng pag-iral ng malalaking tao sa iba't ibang panig ng mundo. At ito ay maliit na bahagi lamang ng mga maaaring matagpuan sa mga ulat ng kasaysayan at sa mga tala ng maraming mga mananaliksik. Subukan nating gawin ang mental na ehersisyo. Ipagpalagay natin na may sinaunang lahi ng higante na talagang umiral mula pa noong matandang panahon. Mga nilalang na higante na namuhay hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyong taon bago pa tayo. Sige, ngayon subukan nating unawain kung posible nga ba ang lahat ng ito at kung may mga konkretong ebidensya na sumusuporta rito. Bumalik tayo ng milyon-milyong taon hanggang makarating tayo sa panahon ng Mesozoiko. Sa pagkakaalam natin, noong panahong yon, tinitirhan ng malalaking nilalang ang mundo. Ang mga dinosaur ay namayani sa mundo mula 100 at 45 hanggang 66 milyong taon na ang nakalipas. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, posible kaya na sa isang napakalayong panahon ay may mga nilalang na may anyong parang tao? At kung ganoon nga, ano kaya ang hitsura nila? Ayon sa ilang teorya, noong panahon ng Mesozoiko, mas mainit ang klima at mas mataas ang antas ng oxygen kumpara sa ngayon. Perpekto ang mga kondisyong ito para sa malalaking katawan. Pinayagan nitong lumaki ang mga dinosaur kaya mas malalaki sila kaysa sa mga modernong hayop sa lupa. Ang mas maraming oksiheno sa atmosfera ay nadudulot ng mas epektibong pag-oksiheno sa mga tissue at organo ng malalaking organismo. Kaya ang ilang limitasyong dulot ng gigantismo ay nalalampasan.
Kaya, ayon sa teoryang ito, ang malaking-laki ng mga hayop na nabuhay noong panahong yon ay naimpluwensyahan sa bahagi ng mga kondisyong pangkapaligiran na umiiral noon sa planeta. Sa puntong ito, mapapatanong tayo, kung may uri ng humanoid, mas malaki kaya ang sukat nila? Posible ito kahit nataliwas ito sa lahat ng alam natin tungkol sa mga proseso ng ebolusyon. Ayon sa opisyal na agham, sa katunayan, noong panahon ng Mesozoic, ang linya ng ebolusyon ng mga mammal at dinosaur ay naghiwalay na. May maliliit na mammal noon, ngunit hindi posible ang mga anyo ng buhay na may iugnay sa mga primate. Ang mga ito ay umunlad lamang milyon-milyong taon ang lumipas. Ngayon, mag-time travel tayo at pumunta sa taong 1966 partikular sa Peru, sa isang lugar malapit sa Ica. Noong panahong iyon, nakatanggap ng kakaibang bato si Dr. Javier Cabrera bilang regalo mula sa isang magsasaka. Sa bato, ayon sa doktor, ay may nakaukit na larawan ng isang isda na kabilang sa isang uri na matagal ng extinct o wala na sa napakatagal na panahon. Lubhang na curious ang doktor sa natuklasan niyang ito, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik at natagpuan pa niya ang napakaraming iba pang mga bato na may mga ukit ng mga dinosaur at mga uri ng halaman na matagal ng extinct milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ngunit hindi lang yon, may mga ukit din na napapakita ng kakaibang eksena. Mga tao na sumasakay sa likod ng dinosaur. Mga makabagong operasyong pang-opera. Mga mapa ng mundo na nagpapakita ng mga nawawalang kontinente ng Atlantida at Lemuria, pati na rin iba pang kamangha-manghang eksena. Kumalat sa buong mundo ang pagtuklas na ito at nagdala ng malaking atensyon sa mga misteryosong artifact. Ipinasuri ni Dr. Cabrera ang mga bato at ayon sa mga resulta, lumabas na ang mga ito ay inukit mahigit 12,000 taon nang nakalipas. Sa puntong ito, nahati ang opinyon tungkol sa pagtuklas na ito sa dalawang pangunahing panig, ang mga naniniwalang peke ito at ang mga kumbinsido sa pagiging totoo nito. Walang duda na may mga peke talaga. Inamin pa nga mismo ni Dr. Cabrera na ang ilan sa mga bato sa kanyang koleksyon ay hindi tunay, kundi ginawa lamang. Pero hindi nito pinapawalang bisa ang pagiging totoo ng lahat ng mga natagpuan. Ang mga peke ay ginawa ng mga tao sa lugar pagkatapos lamang na mapunta ang atensyon ng buong mundo sa mga batong ito na sa loob ng maikling panahon ay tumaas ng sobra ang halaga. Kaya hindi tama na basta-basta na lang ituring ang lahat ng mga bato bilang gawa ng mga napapalsipika. Ang mga natagpuan ay sinuri ng iba't ibang independenteng institusyon ng pananaliksik na nagpatunay ng kanilang pagiging totoo. Pero may natitirang problema na kailangang lutasin kahit pa ang mga ukit sa mga bato ay ginawa 12,000 taon na ang nakalipas. Paano nalaman ng mga tao ang tungkol sa mga species na nawala na milyon-milyong taon na ang nakalipas? Paano nila nalaman ang komplikadong pamamaraan? Sino ang nagbigay ng kaalamang ito sa kanila? Nagkaroon ba ng ugnayan ang mga populasyong libu-libong taon nang naninirahan sa mga teritoryong iyon sa mga nilalang mula sa malayong nakaraan? Ang mga misteryosong nilalambang ito ay sila rin ba ang binanggit sa sinaunang teksto mula sa iba't ibang panig ng mundo? Hanggang dito muna tayo para sa araw na ito. Marami tayong natalakay na mga paksa na siguradong dapat pang pag-usapan sa mga susunod na video. Pero ngayon, ipaalam ninyo sa amin ang inyong opinyon sa mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan kami at hindi mo mapalampas ang mga bagong video. Hanggang sa susunod na kwento!